Magandang hapon sa inyong lahat. Muli po ito si Herbert Buria, author-promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at kabayan ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Ay hinggil sa issue ng trillion peso merge and EDSA People's Revolution Anniversary o Celebration this coming February 25. Ang sambayan ng Pilipino mula doon sa ating simbahan, church o yung sa Catholic Church at iba't ibang civil organization o civil society organizations ay mangunguna sa pagdadaos ng People's EDSA Revolution 40th Anniversary at ng third trillion peso march or anti-corruption sa February 25 yan. Pangunahan ng ating simbahan at ng ilang mga civil society group na anti-corruption yung ating at gumugunita ng ating EDSA Revolution ng mga nakaraang panahon for years na ngayon. So, ang sentro ng selebrasyon ay sa People Power Monument at maraming programa ang isasagawan sa araw nito. Sisimulan isa doon sa EDSA Shrine, may konting programa doon, and then magkakaroon sila ng prayer march tungo doon sa People Power Monument. So, yun yung daloy ng programa ng ating dito sa pagdiriwang ng EDSA Revolution mula dito sa ating mga sa simbahan at doon sa ilang civil society group na mangunguna para diyan. Nais ng ating mga kababayan na isaboses ang pagpasa ng batas na nais na doon sa kanilang pagkasaboses ng anti-corruption. Ito yung karagdagang boses ng ating mangungunang mga civil society group at simbahan, yung anti-dynasty law at party list reform law and other system reform at call for the prosecution of the perpetrators in blood control scandals. Push for the passage of the Independent People's Commission and Independent Commission against infrastructure corruption bills and demand the recovery of ill-gotten wealth from plunderers. Yan yung ilan ng mga, yan yung isinasaboses nila ngayong darating na pagdiriwang ng EDSA Revolution at yung third peso march nila, trillion peso march nila. Kasi maraming dayosisa magdadaos ng nasabing okasyon at pagsasaboses. Yan. Ang Human Rights Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito ng 3 trillion peso march at EDSA People's Revolution Anniversary sa February 2025 ay nakikiisa tayo sa pagdiriwang ng People Power o EDSA Revolution Anniversary na sa ika-40th year nito at sa pagkakaisa laban sa korupsyon. Yan. At yung mga isinasaboses o nais isaboses sa programang gagawin ng ating mga kababayan at ng simbahan. At iba't ibang nais na ating mga kababayan na pagkakaisang ito na gaganapin sa darating na February 25. Ang pagkakaisang ito ay naway magkaroon ng tinig sa ating pamahalaan para sa hustisya at pagbabago at pagkakaroon ng mabuting pamahalaan na sistema. Sa paggunita ng People Power ay patuloy na magkaisa upang magkaroon tayo ng mabuting pamahalaan at leader na maglilingkod sa atin ng patas at narespeto ng ating karapatan at nagpapagira ng patas ng hustisya. So, yun. Yan. So, yan. Sana itong ating itong paggunita ng People Power na yung Pilipino nagkakaisa rito para sa mabuting pamahalaan, nagkakaroon ng karapatan. So, pagpatuloy na tayo ay may pagbubuklod na ganyan,
Para kung gayon naman na merong problema sa ating pamahalaan sa mga namumuno, ay nagkakaisa yung mga tao na isa boses yung dapat na mabuting pamamahala in our government. Yan. Kung yan man ay kung ano man yung nagiging katiwalian, pang-abuso o ano mga maling pamamalakad ng nasa pamahalaan, ay magsama-sama yung mga tao patuloy to voice sa ating government ng isang good governance para mairali niya. So dalangin natin ang gabay ng Banal na Santa Maria at gabayan ng ating simbahan at mga organisasyon na makikisa at ang mamamayang Pilipino na makikilahok sa pagdiriwang at pagsasaboses ng hustisya o katarungan at mabuting pamamahala mula sa anti-corruption voice at iba't ibang mga batas na nais na maipasa upang umiral ang mabuting pamahalaan at transparency, accountability at walang dominanteng politiko at pamilya sa ating pamahalaan. Naway manaig ang kabutihan laban sa kasamaan at mapayapang pagkakaisa at magkaroon ng boses at lakas para sa pagbabago ng pamahalaan o pagpapanatili ng mabuting pamahalaan at pagbabago kung mayroong kagaya nitong mga nangyayaring katiwalian. Kung yan ay talamak, nangangailangan tayo ng pagkakaisa, hindi lamang mula sa daloy ng pamamahala na sila ay magtimok na disiplinahin o aksyonan ang mga tiwali sa kanilang hanay. Gayon man ay kailangan ng suporta ng taong bayan, boses sa mabuting pamamahala na dapat na mag-functions yung mga matitinong leader diyan laban doon sa mga kaisa nilang taong bayan, laban doon sa mga tiwali diyan. So, sa ibang impormasyon naman ay sinusuportahan natin ang pabahay program ng ating Pangulong Marcos na ay tingin niya ang ating social housing at mga pabahay na programa ng DSSUD at mga kakiban nitong ahensya. Sa naway mapigting ng pamahalaan nito at lahat ng Pilipino ay may bahay at walang Pilipino ang matutulog sa lansangan. So yun. So itong programang ito ng ating Pangulong Marcos, sana pag-ibayuhin niya, suportahan natin nang mapag-ibayo niya yung social housing. Lahat ng tao mabigyan ng pabahay program, makabil ng pabahay mula doon sa programa ng ating pamahalaan na ito ay mabili ng ayon sa kakayanan ng lipunan Pilipino. At lalong-lalo na yung mga nasa pantawid kapamilya na binigyan na ng pagkakataon na sila ay maka-avail ng bahay, lalo na kung yung nasa patawid na yan ay natutulog lamang o namumuhay sa kariton o sa lansangan, problema pa rin ng lipunan yon. Bali wala pa rin yung tinutulong nila para sila ay makapamuhay kung walang sariling tirahan yan. So magiging problema pa rin sa ating kaayusan at ating komunidad kung yung ating mga kababayan naman ay nakikita natin nandoon sa lansangan o meron tinatayong mga mga kanilang tinitirhan ay nandoon sa mga kung saan sila tinitira. So kaya dapat lamang na yung ating pamahalaan ay mabigyan ng pabahay yung mga taga-Portis. At hindi lamang yon, siyempre. Pag-iibayo ng ekonomiya, mabigyan sila ng trabaho para functional sila, hindi sila yung parang ang mga na may trabaho lang, head of the family. Parang head of the family, tutulungan mo yung mga ganun walang trabaho. So sa pansamantala, yung mga nagkakamali, yung hindi naaabot ng ating kaunlaran, malagay dyan. Pero usually dapat ang pamahalaan, pag-ibayuhin, mabigyan ng trabaho lahat. So yun ang dapat na pag-iibayo ng pamahalaan. So kung paano, yan ang pag-isipan ng pamahalaan, hindi lang mula doon sa investment ng foreign country, hindi magtatrabaho ang Pilipino sa abroad, naluloko pa yung iba. Kundi dito mismo sa Pilipinas, ang problema natin, yung ating gobyerno hindi na siya nag-create ng work o ng trabaho from dun sa industry ang gagawin ng gobyerno, naka-privatize lahat. So kaya yan ang problema ngayon. Kaya yung ating gobyerno napakahirap magbigay ng trabaho
dahil nga sa hindi sila mismo ang nagtatayo ng industriya, pinaprivatize na nga nila yung mga ilang mga GOCC. So yun ang problema, kaya hindi nakabibigyan ng maraming trabaho yan. So ngayon, kung magbibigyan ng isang mahusay na industriya from our government, so mabibigyan mo ng trabaho. Kaya lang, yung ibang GOCC, pinaprivatize na. So kaya dapat mag sinubuti yung pamahalaan kung paano bibigyan ng trabaho ang libo ng Pilipino, kaya maraming walang trabaho. Iba, sa pantawid ka pamilya, karagdagan sa ilang mga petics ng trabaho. Walang permanente, ika nga. Walang anong tinatawag dito, yung decent job. Problema. At tapos kapag halimbawa, bibigyan mo ng tindahan, hindi mo na tutulungang mamanis nila, ayun, hindi pa nagtatagumpay. So, yun. Kaya problema, malaki, paulit-ulit ka magagano, bibigay ka ng puhunan. Diba? So, kaya dapat ay magkaroon ng mahusay na programang gobyerno kung paano bibigyan ng small scale business or employment yung mga tao. Yan. So, naway ang ekonomiya ng Pilipinas ay mapaiting ng ating pamahalaan at ang korupsyon ay mapatigil upang hindi maka-apekto ito sa pagpapaunlad ng bansa mula sa economic development. Yan. Isang problema pa sa economic development, yung policy kung paano tayo nagbibigay ng trabaho at yung korupsyon na nauwi dun sa yung pondo ng bayan instead na magiging puhunan yung ilan para magkaroon ng industriya at mabigyan ng trabaho yung mga kababayan nauuwi doon sa bulsa ng ilan. So, yun ang problema. Kaya maraming kagaya nga natin yung pinanukala natin yung ating binigyan example noon. Ano ba, magkano yung, yung trillion na yun? Kung yun ba, meron tayo ngayong binabagong yung yung sa mga rider na yan, yung motor taxi na gano'n. Kung tinulungan na sangkatutak ng motorsiklo yung mga taong nais na gano'n ng trabaho, kahit pa paano nakaka-cope up sila. Magkakaroon sila ng kahit pa paano yung gano'n, pwede mamuhay ng standard siguro. Kung tinulungan nila doon, di ba? Corruption, di ba? Nawi sa corruption. So, yun ang ilang mga problema na kapag dyan sa corruption na yan, kaya dapat matigil yan. Sapagat yan ay isang malaking bagay para umantala sa development or sa economic development. Particular trabaho or iba't ibang mga maaring dapat na istrukturang magawa ng mga korupsyon na kagaya nga sa flood control. Instead na makapigil doon sa mga para yung mga industriya ay hindi maapektuhan at mga private na mga bahay ay hindi, ayun. Yung mga negosyo, yung mga private na bahay apektado sa mga baha kung walang mga ganyang flood control, di ba? So, yun. Kaya yan, kahit pa paano, yung dapat na hanggang tiyan mo, hanggang bukong-bukong tanang kung may flood control, di ba? At least kahit paano, malaking bagay yun. Kung gano'n, hindi ka na masyado magtataas ng gamit nun. Kung ganyang balasubas yung inorap, problema malaki. Hindi na makitayo yung malaki ng bagay sa mga negosyo at private na mga pamamahay. Kung laging lubog sila sa baha, ang hirap mo nang pumasok doon sa trabaho mo, kung yung mga negosyo sa mga lugar noon, sigurado malulugi sila roon kung ganun palagi ang situation na binabaha yung lugar na yun, kaya nga lalagyan ng mga di ba? So, malaking problema kapag yung corruption na yan. So, kaya dapat ay dito sa trillion peso marks ay sana'y mapaiting yung pamahalaan, yung libo ng Pilipino magkaroon ng tinig at masuportahan niya yung pagbabagong gagawin ng pamahalaan, sistema at yung pag-after ng korupsyon at iba't ibang mga sa boses nila at saka pagbawi ng mga ninakaw ng mga korap. So ngayon ngayon sa pag-after sa kanila, sana maging fair kasi maaaring kayo ay maaaring mayroong mga hindi naman dapat managot ay papanagutin nila. So kaya maging fair doon sa magkaroon ng equal justice, sino ang dapat lamang na managot at kasuhan ng ating pamahalaan. So yun. So muli ay maliwanagan ng bandan ng Santa Maria
ang ating bansa mula ang lipunan Pilipino, mula pamahalaan at mamamayang Pilipino. Yung pamahalaan, mamahala ng mabuti, matuwid, tagunin yung karapatang pantao, magpayaran ng patas ng hustisya, at iwasan yung pang-abuso, korupsyon, katiwalian, o opresyon ng mga tao. At yung mamamayan naman o lipunan Pilipino, iwasan naman yung paglabag sa batas, paglaban sa pamahalaan, bago suportahan yung karapatang pantao, patas ng hustisya, pagpapayaran ng mabuting pamahalaan. At sa praktika natin ang ating karapatan, kagaya ng gagawin trillion peso march ng mapayapa at hindi nga tayo gumagawa ng mga paglaban o paglabag sa batas din o paglaban din sa karapatan para pagbaguhin natin ang gobyerno. So, walang pagbabago nangyayari kung hahakbang ka pa ng mali para pagbaguhin mo yung mali doon sa pamahalaan. So, daanin natin sa legal yan. Lahat. At karapatan natin para mabago yung pamahalaan na yan at sa gabay ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Sukristo, mababago natin ang pamahalaan. Sana gamayin tayo ng kanyang himala sa ating pagsabusin ng karapatan ng pantao at magabayan yung pamahalaan na mabago yan ang lipunan Pilipino sa pagsasaboses. So yun, at muli ay sana nakapagsaboses na naman ang human rights promotion sa linggong ito, hinggil sa karapatang pantao mula dito sa isyong tinunghayan natin na 3rd trillion peso march at anibersaryo ng People's Power or People's EDSA Revolution. Yeah, 48. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all.